Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1381. Gayunpaman, may nakalimutan si Yezuan. Sa pagkakataong ito, walang kapangyarihan si Wei Zhenchen dahil pinaghihigpitan ito at hindi makakalipad. Mayroon ding lugar ng hangin sa tiyan. Anumang bagay sa Unfrozen Sea region ay hindi maaaring lumipad maliban kung sila ay nasa mataas na antas ng cultivation. Kung ganoon, ako mismo ang sisira. Hinawakan ni Yezuan si Wei Zhenchen sa kanyang kamay at ibinato ang kanyang espada sa tuktok ng kanyang ulo. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flaming Dragon Slash. Ang gintong nagniningas na dragon ay umungal at sumabog sa isang malaking butas sa dingding ng tiyan. Pagkatapos, kumuha si Yezuan ng isang maliit na bangka at sumampo doon. Poof! Ang buong katawan ni Yezuan ay nag-drill sa malaking butas na nabuksan ng gintong apoy na dragon. Pagkatapos, nagsimulang kumurap ang kanyang mga mata. Mata ng pagkasira, mata ng pagkasira, mata ng pagkasira. Ginamit ni Yezuan ang nabubulok na epekto ng Eye of Destruction para magbukas ng daanan sa tiyan ng Whirlpool Beast. Umuungol. Ang tiyan ng Whirlpool Beast ay tinusok ni Yezuan. Nasa sobrang sakit at nanginginig ang malaking katawan nito. Gayunpaman, si Yezuan ay parang gagamba, na kumapit ng mahigpit sa laman ng Whirlpool Beast. Dahil lumabas na siya, hindi na siya muling babalik sa tiyan. Buti na lang at mas malapit sa harapan ng tiyan at ginamit lang ito para salain ng tubig dagat. Sa makatuwid, walang acid sa tiyan. Kung hindi, kahit si Wei Zhenchen ay natunaw na rin ng acid sa tiyan. Sa sandaling ito, naabot na ni Yezuan ang tuktok ng tiyan. Matapos dumaan sa ilang mga hadlang, sa wakas ay nakita niya ang Sea Heart Flame. Dapat mayroong higit sa isang Sea Heart Flame sa Unfrozen Sea region na ito. Kaya naman hindi ma-freeze ang tubig dagat. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit hindi ako makakalipad. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at sumugod patungo sa Sea Heart Flame. Ang Sea Heart Flame ay nireranggo sa ika-9 sa Exceptional Flame List. Kakayanin ni Yezuan ang apoy ng bagay na ito, kaya maaaring kolektahin ito ni Yezuan gamit ang kanyang mga kamay. Ding! Nilamon ng host ang Sea Heart Flame. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-5 antas ng Nirvana Realm. Ding! Nakumpleto ng host ang isang espesyal na level up na misyon. Reward, Killing Intent Explosion ay tumaas ng 1 beses. Ang gantimpala sa pagkakataong ito ay hindi masama. Ang Killing Intent Explosion ay lubhang kapaki-pakinabang para kay Yezuan, kaya walang alinlangan na pinalaki nito ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit ang pinakamahalaga, nakalusot siya sa ika-5 antas ng Rebirth Stage, at naging dahilan ito ng malakas na pagtaas ng kanyang lakas. Nararamdaman ng Whirlpool Beast na ang Sea Heart Flame ay kinuha ni Yezuan, ngunit si Yezuan ay nasa loob ng katawan nito. Ano ang maaaring gawin nito kay Yezuan? Mamatay. Naglaslas si Yezuan gamit ang Heaven Shaking Sword. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Isang Golden Flame Dragon ang lumipad ng diretsyo para sa napakalaking puso. Tunay na napakalakas ng depensa ng Whirlpool Beast, ngunit hindi ganoon kalakas ang mga panloob na organo nito. Ang puso ng Whirlpool Beast ay agad na tinusok ng gintong apoy na dragon. 2 toneladang dugo ang bumuhos na parang talon, at agad na kumalat ang masangsang na amoy ng dugo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang puso ay isang mahalagang punto. Kahit na ang isa ay hindi mamamatay kaagad pagkatapos na mabutas ang kanilang puso, hindi sila mabubuhay ng matagal. Malakas na nanginig ang katawan ng Whirlpool Beast at nahulog sa ilalim ng dagat. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas ng malaking halaga, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang bangkay pa rin na ito. Ang Whirlpool Beast na ito ay malamang na nasa ika-8 antas ng Nirvana Stage. Ang lakas nito ay hindi masama. I wonder kung may Whirlpool Beasts na mas malaki kaysa dito sa Unfrozen Sea region. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan at itinago ang bangkay ng Whirlpool Beast sa planting space.
Pagkatapos, bumalik siya sa ibabaw ng dagat at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay napakakinis. Ngayong nakalusot na siya sa ikalimang antas ng Nirvana stage, mas mabilis pa ang kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng isang araw, umalis na siya sa Unfrozen Sea region. Sa tansya niya, malapit lang ang pangunahing bulwagan ng Yinyang Temple. Tingnan natin ang paligid. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay lumilipad sa isang random na direksyon. Makalipas ang kalahating oras, nakakita siya ng isang maliit na bayan. Hindi kalakihan ang bayang ito, ngunit maraming eksperto dito. Ang pinakamalakas ay umabot pa sa ika-6 na antas ng Nirvana stage. Bukod dito, ang eksperto sa Nirvana stage na ito sa ika-6 na antas ay talagang isang Yin-Yang man. Tila nakahanap siya ng disipulo ng Yinyang Temple. Mind's Eye, si Yezuan, na nakapasok sa ika-5 antas ng Nirvana stage, ay walang problema sa pagkontrol sa ika-6 na antas na ito ng Yinyang man. Ding! Kontroli ng matagumpay. Nang tumunog ang system notification, umalis sa bayan ang disipulo ng Yinyang Temple at naglakad patungo kay Yezuan. Ikaw ba ay isang disipulo ng pangunahing bulwagan ng templo ng Yinyang? Direktang tanong ni Yezuan. Oo, tumango ang Yinyang man. May nangyari ba sa Yinyang Temple? Patuloy na tanong ni Yezuan. Oo, muling tumango ang Yinyang man. Ang sagot na ito ay nagpalubog sa puso ni Yezuan. May nangyari talaga sa Yinyang Temple. Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Ang Yinyang man ay huminto sandali at nagpaliwanag, hindi ko alam ang mga detalye. Wala ako sa Yinyang Temple noong araw na iyon. Narinig ko ito mula sa ibang mga disipulo. Ilang araw na ang nakalipas, isang immortal level na powerhouse ang biglang dumating sa Yinyang Sacred Hall. Sinira niya ang bulwagan sa isang hit at napatay ang hindi mabilang na mga disipulo. Lahat ay kinuha ng powerhouse na iyon, sabi ni Lin Huang. Boom! Nang marinig ito, ang puso ni Yezuan ay nanginag ng husto. Nagmadali siyang nagtanong, sino ang ninuno ni Yinyang? Nasaan siya? Ang Yinyang ancestor ay ang unang temple master ng Yinyang Temple. Siya ang nagtatag ng Yinyang Temple. Gayunpaman, sinasabing hindi siya nakatira sa pag-iisa sa Yinyang Temple, sagot ng Yinyang man. Ang buhay ay talagang puno ng ups and downs. Dati, inakala ni Yezuan na ang ninuno ni Yinyang ay patay na. Pagkatapos marinig ito, bigla siyang nakakita ng pag-asa at muling nagtanong, kung gayon, kilala mo ba si Song Suijing at Adjudicator Song? Song Suijing, Adjudicator Song. Ang Yinyang man ay tumigil sandali at tila may iniisip. Sa sandaling ito, ang babae sa kanyang katawan ay biglang nagsabi, mukhang sila ang dalawang alagad na kinuha ng ninuno 3 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, natagpuan sila ng ninuno sa isang liblib na lugar. Nabalitaan ko na hindi pa sila nagsasama. Nako, naalala ko rin. Napaka-perfect daw ng mga pangangatawan nila. Kung magsanib sila, ang pagsasanib nila ay higit pa sa 70% at umabot sa 100% ang fusion nila. Nag-react din si Yinyang elder brother. So hindi pa sila nagsasama. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa palagay ko ay hindi. Narinig ko na ang dalawa ay tinatanggihan ng isa't isa. Ang dalas ng kanilang kaluluwa ay palaging naiiba, kaya umiling ang Yinyang sister. Sa pagkakataong ito, gamaan ang loob ni Yezuan. Malamang na ang ninuno ni Yinyang ay hindi namuhay nang nag-iisa sa templo ng Yinyang. Sa halip, pumili siya ng ibang lugar para turuan si Song Suijing at Adjudicator Song. Sana nga, medyo kinakabahan pa rin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Yinyang man na ito ay nasa ika-6 na antas lamang ng Nirvana stage. Wala siyang masyadong alam. Kabanata 1382. Kaagad, nagtanong si Yezuan tungkol sa lokasyon ng Yinyang Temple bago siya mag-isang sumugod. Mula nang sirain ang Sacred Hall ng Yinyang dahil sa kanilang dating kay-abangan at despotismo, ang mga disipulo ng Yinyang Sacred Hall ay lahat ay pinaghahanap at hindi nang ahas na magpakita muli. Kung nalantad sila, tiyak na papatayin sila. Pagdating niya sa main hall ng Yinyang Temple, nakita niyang wasak na ito. Walang anumang palatandaan ng buhay. Tila nawasak ito sa isang suntok. Tiyak na ginawa ito ng matanda na nakasuot ng puting damit.
Ang taong iyon ay talagang isang dalubhasa sa antas ng walang kamatayan. Si Yezuan ay mayroon pa ring matagal na takot. Kinilig siya sa pag-iisip ng araw na iyon. Buti na lang at may doppelganger pa siya sa Eastern Continent. Kung hindi, siya ay namatay. Nakaligtas siya sa harap ni Mo Xiaoyi. Ngayon, nakaharap sa Zuan Ming duo, napilitan siyang pasabugan ang dalawa sa kanyang doppelganger. Maghihiganti talaga ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili. Ngunit bago iyon, kailangan niyang hanapin si Song Suijing at Adjudicator Song. Ang lugar na ito ay wasak. Wala man lang aso. Mahirap mag-imbestiga. Hindi alam ng lahat kung nasaan ang ninuno ni Yin Yang. Kahit na makahanap siya ng ilang taong Yin Yang, hindi ito makakatulong. Napakahirap na hanapin sila. Gayunpaman, nang si Yezuan ay nasa dulo na ng kanyang katalinuhan, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. May naramdaman si Yezuan at lumingon siya. Nang makita niya kung sino yun ay nanginag ang buong katawan niya. Ang taong ito ay ang Yin Yang ancestor na hinahanap niya sa loob ng halos 3 taon. Hindi. Ang Yin Yang ancestor ay umungal habang siya ay lumilipad. Bumaba ang kanyang tingin sa mga guho. Siya ay nagtayo ng Yin Yang temple ng mag-isa, ngunit ngayon ito ay nawasak. Paano siya mananatiling kalmado? Hindi. Sino to? Sino to? Tila nawala ng malay si Patriarch Yin Yang at sumisigaw na parang baliw. Kasabay nito, binawi ni Yezuan ang kanyang nakamamatay na tingin at mabilis na umatras. Kasabay nito, naglagay siya ng isa pang death warrant sa ninuno ni Yin Yang. Matapos makumplito ang isang partikular na gawain sa pag-level up, na-upgrade ang death warrant. Ngayon, maaari itong magmarka ng 2 tao. Isa sa mga marka ay para kay Nolan Bing ng Zuan Ming duo. Ang pangalawa ay para sa ninuno ni Yin Yang. Sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na lilito ang Yin Yang ancestor. Sa makatuwid, hindi niya maaaring mawala ang pagsubaybay sa Yin Yang ancestor. Naglagay muna siya ng death warrant sa Yin Yang ancestor. Kasabay nito, alam niya ang mga pangalan ng Yin Yang ancestor at ng kanyang kapatid na babae. Ang kapatid ay si Lu Wenxing, at ang kapatid na babae ay si Lu Wenyo. Ang ninuno ni Yin Yang ay talagang wala sa tirahan ng ninuno ni Yin Yang, kasama ang ilang mga disipulo. Kung hindi dahil sa mga taong Yin Yang na nakaligtas at natagpuan ang kanyang lugar ng pag-iisa, malamang na hindi niya malalaman na ang templo ng Yin Yang ay nawasak. Nang malaman niya ito ay agad siyang sumugod. Gaya ng inaasahan, wala na ang Yin Yang temple na kanyang itinayo. Hindi ko alam. Wala akong maisip na sino mang makakasira sa buong tirahan ng Yin Yang ancestor. Dapat itong Levi 2 o 3 Immortality Realm expert. Kinagat ni Lu Wenxing ang kanyang mga ngipin. Siguro na-offend ng mga tao sa templo ang isang malakas na kalaban. Kuya, wala namang maraming puwersa na may ganoong antas ng eksperto sa paligid, di ba? Nagpatuloy si Lu Wenyo. Kahit ano pa, kailangan nating mahanap ang salarin. Hindi dapat masayang ang ating 1000 taon na pagsisikap. Habang nagsasalita si Lu Wenxing, tumalikod siya at umalis. Napakabilis niya. Sa isang kisap mata, wala na siya sa larangan ng pangitain ni Yezuan. Kahit ang mata ng pahayag ay hindi siya mahanap. Napakabilis. Hindi napigilan ni Yezuan na malunok nang makita niya ang bilis ng Yin Yang ancestor. Hindi niya narinig ang sinabi ng Yin Yang ancestor, ngunit nakita niya ang paggalaw ng labi ng Yin Yang ancestor. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, alam niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, walang kwenta ang usapan ng magkapatid. Nahulaan niya na ang Yin Yang ancestor ay isa ring Immortality Realm expert. Siyempre, hindi kasing lakas ng matandang nakaputi ang kanilang aura. Mukhang ayos na ang banal na kasulatan ng parusa at ang hukom. Maaaring bumalik ang ninuno ni Yin Yang sa kanyang lugar ng pag-iisa. Sumunod ka sa kanila. Sa sandaling iyon, mabilis na sumunod si Yezuan. Kahit na ang bilis ni Ancestor Yin Yang ay kahangahangang mabilis, sa epekto ng Death Pursuit Order, hindi mawawala si Yezuan sa kanyang target kahit na kailanganin niyang pumunta sa dulo ng mundo. Habang hinahabol, binantayan ni Yezuan ang mga galaw ng ninuno ni Yin Yang upang makita kung huminto siya sa isang lugar. Marahil ang lugar na iyon ay ang lugar ng pag-iisa ng Yin Yang ancestor. Pagkaraan ng halos kalahating araw, huminto ang ninuno ni Yin Yang ng mga 5 minuto.
Pagkatapos, sumugod siya sa hilaga. Ayan, nanlaki ang mga mata ni Yezuan at mabilis na naisalo ang tinatayang lokasyon. Tinansya niya na sa kanyang bilis, aabutin siya ng hindi bababa sa isang araw upang marating ang lugar kung saan huminto ang Yin Yang Ancestor sa loob ng 5 minuto. Umaasa siya na naroon ang kasulatan ng parusa at ang hukom. Matapos huminto ng 5 minuto, si Patriarch Yin Yang ay nagpatuloy sa pagtungo sa hilaga. Buong araw siyang naglakbay ng walang tigil sa pagpapahinga. Ang direksyong ito ay nasa parehong direksyon kung saan naroon ang isa pang target ng Death Hunt Command na si Nolan Bing. Kahit na ang Yin Yang Ancestor at Nolan Bing ay papunta sa iisang direksyon, sila ay masyadong malayo. Nauna si Nolan Bing ng ilang araw kaysa sa Yin Yang Ancestor. Ang Yin Yang Ancestor ay hindi makakahabol sa kanya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, siya ay naglalakbay ng isang araw at sa wakas ay nakarating sa lugar kung saan huminto ang Yin Yang Ancestor sa loob ng 5 minuto. Isa itong lambak na napapalibutan ng maze formations, illusory formations, at iba't ibang defensive formations. Tila hindi mali ang nahanap ni Yezuan. Nahanap ko na sila sa wakas. Ang kasulatan ng parusa at ang hukom, hintayin mo ako. Medyo nasa sabik si Yezuan. Matapos maghanap ng halos 3 taon, sa wakas ay nakaakyat na siya mula sa Supreme Being hanggang sa Nirvana Realm. Matapos maranasan ang hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan, sa wakas ay natagpuan niya ang Yin Yang Ancestor. Maaaring may ilang eksperto sa lugar ng pag-iisa ng Yin Yang Ancestor. Kailangan ko muna itong subukan. Tahimik na lumapit si Yezuan at naghanda. Pagkatapos, hiniling niya kay Wei Zhenchen na mag-transform sa isang Sky Dragon at salakayin ang lambak. Si Wei Zhenchen ay nasa ika-6 na antas ng Nirvana Realm. Hindi naman masama ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang defensive formation sa paligid ng lambak ay personal na itinayo ng Yin Yang Ancestor. Hindi ito masisira ng mga ordinaryong tao. Dagandong. Nag-transform si Wei Zhenchen bilang 100 metrong Sky Dragon at inatake ang defensive formation ng lambak. Ang nakakabinging tunog ay natural na nahulog sa pandinig ng mga tao sa lambak. How dare you attack the Yin Yang Ancestor's place of seclusion? You're courting death. Kabanata 1383. Ang mga taong ito ay nasa ika-7 antas ng Nirvana Stage at ang kanilang lakas ay hindi masama. Gayunpaman, ito ay wala kay Yezuan na nakalusot sa ika-5 antas ng Nirvana Stage. Young Master, dapat ba natin silang patayin o kontrolin? Tanong ni Luo Luo. Kontrolin mo sila. Kailangan ko silang gamitin para makapasok sa lambak at gumamit ng Eye of Enchantment minsan, sagot ni Yezuan. Okay, tumango si Luo Luo at nagpakita sa tabi ni Yezuan. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, nakapasok siya sa ika-6 na antas ng Nirvana Stage mula sa ika-5 antas ng Nirvana Stage. Hindi niya kailangan ng Eye of Enchantment para gayumahin ang 4 na taong ito. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na sila ay mga taong Yin Yang at may mas malakas na kaluluwa kaysa sa mga ordinaryong tao, nagpasya siyang gamitin ang Eye of Enchantment para maging ligtas. Lumabas na silang 4 sa harap ni Wei Zhenchen. Di nagtagal, sabay silang sumalakay, naghahanda na hulihin si Wei Zhenchen. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umatake si Luo Luo. Mata ng enchantment, isang pink na eyeball ang lumitaw at kinokontrol ang 4 na taong Yin Yang sa isang iglap. Pagkatapos, nagpanggap silang pinatay si Wei Zhenchen at nagsimulang maghanap sa paligid. Tumingin si Yezuan sa paligid at tinawag ang 4 na tao nang wala siyang nakitang iba o sky-reaching beast. Walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanilang universe rings at walang pag-aalinlangan na nilamon iyon. Ding! Nakapasok na si Wei Zhenchen sa ika-7 antas ng Nirvana Stage. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng ika-5 antas ng Nirvana Stage. Matapos marinig ang 2 notification ng system, sa wakas ay nalaman na ni Yezuan kung anong uri ng exotic flame ang kailangan para makapasok sa ika-6 na antas ng Nirvana Stage. Ang Dragon Phoenix Flame ay nirerango sa ika-88 sa Exotic Flame List. Sinasabing ipinanganak ito sa katawan ng isang sky-reaching beast tulad ng Dragon Phoenix. Ang Dragon Phoenix ay ang inapo ng Sky Dragon at ng Phoenix. Gayunpaman, may kapalit na Exotic Flame na tinatawag na Dragon Phoenix Flame sa pagkakataong ito.
Ang Dragon Phoenix ay inapo rin ng Sky Dragon at ng Phoenix. Gayunpaman, sa pagitan ng Dragon Phoenix at ng Dragon Phoenix, ang una ay lalaki at ang huli ay babae. Sa sandaling ito, walang oras si Yezuan para imbestigahan ang Dragon Phoenix Flame. Mas mahalagang magtanong, ito ang lugar ng pag-iisa ng matandang ninuno ng Yin Yang, tama? Mayroon bang magkapatid na lalaki at babae na pinangalan ng Song Suijing at Adjudicator Song sa loob? Si Yezuan ay dumiretso sa punto. Kahit na ang taong Yin Yang noon ay alam ang mga pangalan ni Song Suijing at Adjudicator Song. Imposibleng hindi sila kilala ng apat na ito. Oo, kinulong sila ng Patriarch sa lambak. Tama, dahil ayaw nilang magsama, ikinulong sila ng ninuno. All this time, gumagamit siya ng mga pananakot at pangako. Nabalitaan ko na sinubukan pa ng ninuno na burahin ang mga alaala nila, pero sa hindi malamang dahilan, nabigo siya. Pareho silang may mahusay na kakayahan. Wala pang 3 taon silang sumapi sa templo ng Yin Yang. Hindi pa nga sila nagsasama, ngunit nakalusot na sila sa ika-7 antas ng Nirvana Realm. Napakahusay ng kanilang mga kakayahan kaya nakakainggit ang mga tao. Ang 4 na taong Yin Yang ay sumagot ng tig-iisang tanong. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Yezuan. Tila hindi nangyari ang kanyang inaalala. Ilan ang mga eksperto doon sa lambak? Tanong ulit ni Yezuan. Mayroong 10 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-7 antas, 3 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-8 antas, at 1 dalubhasa sa Nirvana Realm sa ika-9 na antas. Sila ang unang pares ng mga disipulo ng Ancestor. Sagot ng isa sa kanila. 10 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-7 antas, 3 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-8 antas, at 1 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-9 na antas. Hindi ko sila kayang harapin ngayon. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yezuan. Si Song Suijing at Adjudicator Song ay nakakulong na ngayon sa loob, ngunit wala siyang lakas na pumasok. Gayunpaman, hindi tulad ng walang paraan upang mailigtas sila. Kayong mga lalaki, sabihin sa akin ang paraan upang makapasok sa array, pagkatapos ay lihim na akitin ng mga eksperto sa ika-7 antas ng Nirvana Realm, sabi ni Yezuan sa kanilang 4. Oo, ang 4 na ika-7 antas na eksperto sa Nirvana Realm ay tumango at agad na sinabi kay Yezuan ang paraan upang makapasok sa lambak. Sa pagtingin sa kanilang mga likuran habang sila ay umalis, si Yezuan ay nagmuni-muni sandali. Mayroong 10 eksperto sa Nirvana Realm sa ika-7 antas sa loob. Sa kasalukuyang level ni Luo Luo, kaya niya silang gayumahin. Sa oras na iyon, hindi magiging problema para sa 14 na antas ng mga eksperto sa Nirvana Realm na haharapin ang 3 ika-8 antas ng mga eksperto sa Nirvana Realm. Siyempre, magiging malaking problema ang ika-9 na antas na eksperto sa Nirvana Realm. O marahil, maaari niyang hayaan si Luo Luo na makapasok sa ika-7 antas ng Nirvana Realm. Sa ganitong paraan, maaaring harapin ni Luo Luo ang ika-9 na antas ng eksperto sa Nirvana Realm ng mag-isa. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay hindi ligtas. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa ni Luo Luo ng 2 araw para makalusot. Paano kung bumalik ang ninuno pagkalipas ng 2 araw? Hindi ba't isa itong trahedya? Hindi nagtagal, isa-isang inilabas ng 4 na eksperto sa Nirvana Realm sa ika-7 antas ang kanilang mga kasama at sa wakas ay kontrolado ni Luo Luo. Ang 10 ika-7 antas ng Nirvana Realm Interspatial Rings ay nakuha ni Yezuan. Guro, ang disipulo ng ninuno ay tila may Dragon Phoenix Flame na gusto mo. Biglang sinabi ng isa sa mga taga-Yin Yang. Ano? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na itaas ang kanyang kilay. Ang Dragon Phoenix Flame ang susi sa kanyang tagumpay mula sa ika-5 antas ng Nirvana Realm hanggang sa ika-6 na antas ng Nirvana Realm. Kung mayroon siyang Dragon Phoenix Flame, maaari siyang agad na makapasok sa ika-6 na antas ng Nirvana Realm. Sa oras na iyon, sapat na para sa kanya na patayin ang kanyang pagpasok. Sa kasamaang palad, ang Dragon Phoenix Flame ay nasa kamay ng disipulo ng ninuno. Ang disipulo ng Ancestor ay ang dating Temple Master ng Yin Yang Temple. Siya ay nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm at hindi madaling harapin. Gayunpaman, nag-iisip si Yezuan ng isa pang problema sa sandaling ito. Hindi ba ito masyadong nagkataon? Ang Beast Fire, Wind Thunder Raging Flame, Ice Silang Flame,
Sea Heart Flame, Eternal Earthcore Flame, at Dragon Phoenix Flame ay nasa paligid ko. Ito ay masyadong nagkataon. Nagtataka si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. Marahil alam ng ninuno ng Yin Yang Temple na pupunta rito si Yezuan. Kahanga-hanga, kalimutan mo na, ang pinakamahalagang bagay ay makuha ang Dragon Phoenix Flame. Sa pag-iisip nito, lumingon si Yezuan at nagtanong, mahalaga ba ang Dragon Phoenix Flame sa disipulo ng Ancestor? Napinaw na ni Temple Master Kui ang dalawang uri ng mysterious flames at sinusubukang pagsamahin ang Dragon Phoenix Flame para makapasok sa Immortal Realm. Sumagot ang isa sa mga taong Yin Yang. Ang pagsasanib sa Dragon Phoenix Flame ay nangangahulugan na ito ay napakahalaga sa Temple Master Kui. Tila hindi ito magiging madali upang makuha ito. Maaari ba nating akitin ang tatlong matatanda sa ikawalong antas ng Nirvana Realm? Patuloy na tanong ni Yezuan. Oo, sumagot ang lahat. Buti naman, huhulihin natin ang mas mahina. Tumango si Yezuan. Di nagtagal, ang mga taong Yin Yang na ito ay nagmamadaling bumalik. Upang maiwasang maghinala ang mga tao sa loob, nagtanim sila ng ilang especially iya sa lambak. Ang disipulo ng ninuno, si Temple Master Kui, ay ang taong nagbabantay kay Song Suijing at Adjudicator Song. Bagamat walang kakayahan si Yezuan na lumaban sa kanya, kaya niyang iligtas si Song Suijing at Adjudicator Song hanggat pinaalis niya siya. Hindi nagtagal, 3 taong Yin Yang ang umalis sa lambak kasama ang ikawalong antas na Elder sa Nirvana Realm. Kabanata 1384, Isang bangkos ng basura. Tinatawag mo ang iyong sarili na mga elite ng Yin Yang Sacred Hall. Paano mo bubuhayin ang Yin Yang Sacred Hall kung hindi mo kayang harapin ang isang ikawalong antas ng Nirvana Stage Heaven-reaching Beast? Unti-unting lumabas ang isang matandang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang boses ay isang matandang babae. Elder Chen, ang Heaven-reaching Beast na iyon ay tila may kakayahan na makalusot sa kawalan. Ang butas na naiwan nito ay nandoon. Isa sa mga taong Yin Yang ang tumuros sa harap. Oh, pumasa sa kawalan. Nagningning ang mga mata ng matanda. Nawili agad siya. Pagkatapos, dumating sila sa Void Door. Ito ang Void Door na maagang binuksan ni Yezuan. Ang layunin niya ay akitin ang matanda. How mysterious! Ang Heaven-reaching Beast na ito ay talagang may ganoong husay. Bakit hindi ko ito narinig noon pa? Nagtataka ang matandang lalaki sa Void Door at pinagmasdan ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 37 antas ng Nirvana Stage na si Yin Yang na mga tao sa likuran niya ay biglang umatake ng sabay. Boom! 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 Buong lakas na sumalakay silang tatlo at direktang itinulak ang matanda sa Void Door. Kasabay nito ang pagsara ng Void Door. Gulat na gulat ang matanda. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinambangan. Higit pa rito, nasaan ito? Bago pa siya makapag-react, isang gintong figure ang sumilay mula sa gilid. 9 Flash Reincarnation, ika-4 na Flash. RIP. Lumipad ang ulo ng matanda na may malutong na tunog. Kasabay nito, si Yezuan, na nasa hindi kalayuan, ay nakarinig ng tunog ng system notification. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan sa layunin ng pagpatay ng isang ikawalong antas ng Nirvana Stage martial artist. Hindi tiwala si Yezuan na kaya niyang talunin si Luo Luo kapag nasa parehong level sila. Ngayon na si Luo Luo ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, natural niyang hinahayaan si Luo Luo na gawin ito. Matapos tanggapin ang espesyal na level up na misyon, alam ni Yezuan na kailangan niyang umasa kina Wei Zhenchen at Luo Luo. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang Universe Ring para tingnan. Mayroon talagang 10,000 Beast Flames. Medyo nagulat si Yezuan. Gayunpaman, ang 10,000 Beast Flames ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa kanyang kasalukuyang antas. Sumanib din si Luo Luo sa isang 10,000 Beast Flames, ngunit wala itong epekto. Kung tungkol sa Old Tree, maaari itong gamitin, ngunit hindi niya alam kung ito ay magiging epektibo. Ibinigay ni Yezuan ang isa sa Myriad Beast Flames sa Old Tree. Yung isa naman, itinago niya para sa sarili niya. Pagkatapos, hiniling ni Yezuan sa mga taong iyon na ipagpatuloy ang pag-akit ng mga halimaw para harapin ni Luo Luo.
Ang 9 flashes of samsara ay kumonsumo ng maraming vital energy, ngunit mula nang magbahagi sina Yesuan at Luoluo ng Immortal Phoenix Bloodline, magagamit ito ni Luoluo kahit kailan niya gusto. Di nagtagal, ang natitirang dalawang matatanda ay naakit sa parehong paraan at pagkatapos ay pinatay. Ngayon, tanging ang 9th level na eksperto sa Nirvana stage at si Song Suijing ang naiwan sa lambak. Hanggat inaakit niya ang 9th level na Nirvana stage expert na ito, magagawa ni Yesuan na iligtas sina Song Suijing at Song Kaiju. Gayunpaman, ayon sa mga taong ito ng Yin Yang, sinubukan nina Song Suijing at Song Kaiju na tumakas ng hindi mabilang na beses, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Isa sa mga dahilan ay dahil sa mahigpit na bantay ni Temple Master Kui. Go, akitin mo ulit siya. Direktang ibinigay ni Yesuan ang mga utos sa mga taong Yin Yang sa pamamagitan ng hangin. Samantalang siya, tahimik siyang naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang taong 7th level Nirvana stage na si Yin Yang ang bumalik para magulat. Guro, hindi umalis si Temple Master Kui. Sinabi ng taong Yin Yang kay Yesuan. Nang marinig ito, sumimangot si Yesuan at sinabing, anong dahilan ang ginamit mo? Ginamit namin ang dahilan na lumabas ang tatlong matatanda at hindi pa bumabalik. Hinala namin na sila ay nilamon ng isang malakas na sky-connecting beast, ngunit hindi pumayag si Temple Master Kui at nanatili sa loob. Sumagot ang taong Yin Yang. Ganun ba? Natahimik si Yesuan. Si Temple Master Kui ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana stage, isang hakbang lamang ang layo mula sa immortalidad. Ngayon, malamang na pinipino niya ang Dragon Phoenix Flame, sinusubukang makapasok sa Immortality Stage. Bilang karagdagan, binabantayan niya sina Song Suijing at Song Kaiju. Ito ang utos ng kanyang amo. Hanggat hindi nasira ang array, hindi siya aalis. Mukhang kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Ang Temple Master Kui ay nasa tuktok ng 9th level Nirvana Stage, wala akong kakayahang labanan siya. Wei Zhenchen ay malapit na ring makapasok sa 8th level Nirvana stage. Napaisip si Yesuan at nagtanong sa kanyang isipan, Luoluo, kailan ka makakalusot sa mga kayamanang iyon? Ngayon, malamang naaabuti ng isang araw, maliban na lang kung may mataas na ranggo na Mysterious Flame, sagot ni Luoluo. Isang araw, pagkatapos, maghihintay si Yesuan ng isang araw. Hanggat nakapasok si Luoluo sa 7th level Nirvana stage, makakalaban niya ang isang 9th level na Nirvana stage expert. Kahit na mayroon silang kalamangan sa mga numero, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng 14 na antas ng Nirvana stage Yin Yang beings at Hall Master Kui ay masyadong malaki. Naalala pa ni Yesuan na ginamit ni Guo Yeong ang Icebound Flame para patayin ang mga matatandang iyon. Ang isang pinakamataas na 9th level na eksperto sa Nirvana stage ay hindi maaaring maliitin. Upang mahanap sina Song Suijing at Song Kaiju, halos 3 taon nang naghahanap si Yesuan. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na niya ang mga ito, isang araw pa ay hindi magkakaroon ng pagbabago. Gayunpaman, hindi nag-alala si Yesuan tungkol dito, kundi tungkol sa ninuno ni Yin Yang. Mukhang malayo pa ang Yin Yang ancestor, huwag kang mag-alala. Naisip ni Yesuan sa kanyang puso. Natatakot siya na biglang tumalikod ang Yin Yang ancestor at mahuli sila habang naglilinang si Luoluo. Sa kabutihang palad, mayroong death warrant, na nagbigay daan kay Yesuan na tumpak na maunawaan ang lokasyon ng Yin Yang ancestor. Kaiju, maghintay ka lang ng isang araw at ililigtas kita, naisip ni Yesuan sa kanyang puso. Unti-unting lumipas ang oras, gayunpaman, pagkatapos ng kalahating araw, si Yesuan, na tahimik na naghihintay, ay biglang kumurap at sumigaw sa mahinang boses, hindi maganda, ang Yin Yang ancestor ay nagsimulang tumalikod. Sa kabutihang palad, ang Yin Yang ancestor ay babalik pagkatapos ng kalahating araw, na nangangahulugan na kailangan niya ng 1.5 araw upang magmadaling bumalik. Pagkatapos ng kalahating araw, nakalusot na si Luoluo sa 7th level Nirvana stage. Hanggat kaya nilang iligtas sina Kaiju at Song Kaiju, agad silang aalis. Sa kabuuan, isang araw na lang ang layo ng Yin Yang ancestor. Siyempre, basta umalis sila, hindi lang isang araw. Nanalangin si Yesuan sa kanyang puso, umaasang magiging matagumpay ang pagliligtas at walang mangyayaring mali.
Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating araw. Ding! Nakapasok na si Luoluo sa 7th level Nirvana stage. Sa wakas ay tumunog na ang pinakahihintay na system notification. Nakapasok si Luoluo sa 7th level Nirvana stage at nagkaroon ng lakas na makipaglaban sa isang peak na 9th level na Nirvana stage na eksperto. Young Master, nakalusot ako. Ang nasa sabik na boses ni Luoluo ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit nagsumikap si Yezuan ay dahil kina Song Suijing at Song Kaiju. Paanong hindi ito malalaman ni Luoluo? Eto na, hindi pa niya nakikilala si Song Suijing. Pagkatapos ng lahat, nakabuo lamang siya ng kontrata kay Yezuan pagkatapos mahuli si Song Suijing. Kabanata 1385. Ang Yin-Yang Patriarch na iyon ay aabutin ng isang araw bago makarating. Fair na, naiinip na sabi ni Yezuan. Kabisado na niya ang paraan para makapasok sa lambak, kaya't siya'y nagyabang na may hawak na Heavenquake Sword. Whoosh! Isang pasukan ang lumitaw sa pormasayon, at pumasok si Yezuan. Ang Yuan Chi ng langit at lupa sa lambak ay napakasagana. Ito ay napakaangkop para sa paglilinang, kahit na nalampasan ang espasyo ng paglilinang. Gayunpaman, ang atensyon ni Yezuan ay napunta na sa figure sa di kalayuan. Ang lambak ay medyo malaki, ngunit ang Temple Master Kui ay isang ikasyam na antas na dalubhasa sa Nirvana Realm, kaya ang kanyang espiritual na kamalayan ay maaaring masakop ang buong lambak. Si Yezuan ay natuklasan ni Temple Master Kui sa sandaling siya ay pumasok. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay isang estranghero. Gayunpaman, hindi agad kumilos si Temple Master Kui dahil may iba pang tao sa lambak. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang 14 na antas ng Nirvana Realm Yin-Yang Patriarch Guards ay walang malasakit. Sa halip, sumunod sila sa likod ni Yezuan at naglakad patungo sa kanya. Pinagtaksilan ba nila tayo? Agad namang nag-react si Temple Master Kui. Sa sandaling ito, naalala niya ang tatlong matatanda sa ikawalong antas ng Rebirth Realm na nawala kahapon. Natatakot ako na napahamak na sila. Kahit sino pa sila, ang sinumang maglakas loob na pumasok sa lugar ng pag-iisa ni Master ay mahahatulan ng kamatayan. Ang mga mata ni Temple Master Kui ay kumikislap na may layuning pumatay. Siya ay disipulo ni Yin-Yang Patriarch at siya rin ang pangalawang Temple Master ng Yin-Yang Temple. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Yin-Yang Patriarch. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay orihinal na mula sa isang maliit na nayon, at ang pinakamalakas na tao sa nayon ay wala kahit sa Manifestation Realm. Nang maglaon, natagpuan sila ni Yin-Yang Patriarch at sinabi na mayroon silang perpektong Yin-Yang Twin Physique, kaya ibinalik niya sila upang alagaan sila. Pagkalipas ng daan-daang taon, sa wakas ay nakarating sila sa tuktok ng ikasyam na antas ng Nirvana Realm. Ang kanilang fusion rate ay mas mataas pa kaysa sa Yin-Yang Patriarch na umaabot sa 75%. Kung tungkol sa lakas, mas malakas siya kaysa kay Yin-Yang Patriarch noon. Sa oras na kumalat ang kanyang aura, naglakad na si Yezuan sa kanyang harapan. Sino ka? Tiningnan ni Temple Master Kui ang estranghero na si Yezuan at hindi maiwasang magtanong. Ang iyong templo sa Yin-Yang ay nawasak na. Ang mga taong Yin-Yang ay parang mga daga na tumatawid sa kalye. Mahalaga ba kung sino ako? Malamig na sagot ni Yezuan. Bagamat ang plano ay iligtas ang magkapatid, sina Song Suijing at Song Jieju, hindi niya masabi ang kanyang layunin. Gagawin lamang nitong mag-iingat ang kabilang partido. Nakikita ko, naningkit ang mga mata ni Hall Master Kui nang biglang magsalita ang babae sa kanyang katawan. Isang 14 na piraso lamang ng basura sa ikapitong antas ng Rebirth Stage at ikaw. Baka gusto mo akong saktan. Malalaman lang natin pagkatapos nating mag-away. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang gintong apoy na dragon ang umungal. Kasabay nito, ang 14 na ikapitong antas ng Nirvana Stage na Yin-Yang Beings ay sumalakay din ng buong lakas. Ang basura ay palaging magiging basura. Mamatay, sigaw ni Hall Master Kui. Nang hindi man lang ginagalaw ang kanyang mga paa, pinitik niya ang kanyang daliri at nagpaputok ng higit sa 10 matutulis na ilaw. Shoo, shoo, shoo.
Ang mga sinag ng liwanag na ito ay agad na tumagos sa dibdib ng grupo ng mga taong yin-yang. Hindi lang iyon, pati na rin ang grupo ni Yezuan. Sa kasamaang palad, ang puso ni Yezuan ay hindi isang mahalagang bahagi. Kahit magkapira-piraso siya, hindi siya mamamatay. Sa kanyang pag-atake, isang magandang figure ang lumitaw sa hangin. Si Luoluo iyon. 9 Reincarnation Flash. Si Luoluo ay naging isang stream ng liwanag at lumusat pababa. Ano? Medyo nagulat si Hallmaster Kui. Sa ilalim ng takip ng kanyang espiritual na kahulugan, natuklasan lamang niya ang 15 katao sa grupo ni Yezuan. Bakit may isa pa ngayon? Shoo! Walang pagpipilian si Hallmaster Kui kundi iwasan ang nakamamatay na suntok na ito. 9 Reincarnation Flash. Pangalawang flash. Nang bumagsak ang mga paa ni Luoluo sa lupa, muli niyang inatake si Hallmaster Kui. 9 na Reincarnation Flash, bawat flash ay mas mabilis kaysa sa huli. Ilang beses kayang umiwas si Hallmaster Kui. Shoo! Pagkatapos ng lahat, si Hallmaster Kui ay isang dalubhasa sa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Hindi siya mamamatay sa pangalawang flash. Matapos iwasan ang pag-ataking ito, nagpakawala siya ng suntok sa mukha ni Luoluo. Bagamat may Immortal Phoenix bloodline si Luoluo, wala siyang Eye of Eternity. Kahit na gawin niya, malamang na sumabog ang kanyang ulo kapag tinamaan siya ng suntok na ito. Sa kabutihang palad, umasa din si Luoluo sa bilis upang mabuhay. 9 Reincarnation Flash, ikatlong flash. Si Luoluo ay muling naging daloy ng liwanag at iniwasan ang suntok na ito. Habang nag-aaway sina Luoluo at Hallmaster Kui, pinaalalahanan ni Yezuan si Luoluo sa kanyang puso. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin sa tirahan sa kanyang harapan. Isang defensive formation ang naset up sa labas ng residence na ito. Hindi lamang nito hinarang ang espiritual na pakiramdam, ngunit kahit ang Eye of Revelation ni Yezuan ay hindi makalusot dito. Ito ay dapat na itinayo ng Yin-Yang Ancestor. Gayunpaman, si Yezuan ay may espesyal na kakayahan upang masira ang mga porma sayon. Mata ng pagkasira, mata ng pagkasira, mata ng pagkasira. Sunod-sunod na binaril ni Yezuan ang tatlong Eye of Destruction at binomba ang defensive formation. Kaagad, isang maliit na butas ang nabasag sa porma sayon, ngunit mabilis itong naayos. Effective naman, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kombinasyon ng Unparalleled Flame Dragon Slash at ang Eye of Destruction. Ngayong sumabog na ang kanyang layuning pumatay, minsan na siyang umaban, at tumaas ang intensyong pumatay na pumutok, na nagpalakas ng lakas ng kanyang pag-atake. Kasabay nito, ang tunog ng pag-atake niya sa defensive formation ay bumagsak din sa pandinig ng dalawang tao sa loob ng formation. Sino ang umaatake sa formation? Nagkatinginan sina Song Suijing at Song Kaijo na nagtataka. Sila ay nahuli sa loob ng halos 3 taon at nakapasok sa ika-7 antas ng Nirvana Realm. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng panganib. Siyempre, hindi nila alam na ang templo ng Yin-Yang ay nawasak. Hindi rin nila alam na lumabas ang Yin-Yang Ancestor para imbestigahan ang pagkasira ng Yin-Yang Temple. Hindi rin nila alam na ang taong lumalabag sa porma sayon ay si Yezuan. Sa kabilang panig, nabigla si Temple Master Kui nang makitang hindi lang patay si Yezuan, ngunit nasira din ang porma sayon. Nang itinaas niya ang kanyang kamay at sesabog na sana si Yezuan, gumawa muli si Luoluo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito ang ika-4 na kidlat ng samsara, kundi ang mata ng pagkakabighani. Nang mabuo ang pink na eyeball sa itaas ng ulo ni Luoluo, hindi maiwasan ni Temple Master Kui na manginig. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Luoluo ang Eye of Enchantment para gayumahin siya. Sa halip, gumamit siya ng ibang kakayahan. Bewitching Technique. Ang Bewitching Technique ay espesyal na ginamit upang harapin ang mga taong yin-yang. Noong si Luoluo ay nasa ika-4 na antas ng Nirvana Realm, ginamit niya ang Bewitching Technique kay Go Yeong, na nasa ika-6 na antas ng Nirvana Realm. Ngayong nasa ika-7 antas na siya ng Nirvana Realm, natural na maaapektuhan niya si Temple Master Kui, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Higit pa rito, ang Bewitching Technique ay nakast sa pamamagitan ng Eye of Enchantment, na lubos na nagpapataas ng epekto nito.
Ang Temple Master Kui ay agad na nahulog sa isang ilusyon. Hindi maganda. Nang makita ni Temple Master Kui ang eksena sa kanyang harapan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang mga taong yin-yang sa pangkalahatan ay may mas malakas na kaluluwa. Dahil si Temple Master Kui ang nakatatandang kapatid, ninakaw niya ang ilan sa kaluluwa ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Nilabanan niya ang bewitching technique, ngunit hindi ginawa ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kapag ang mga taong yin-yang na nag-fused ay lumabag sa mga patakaran, sila ay nasa panganib ng pagkakawatak-watek. Kabanata 1386. Ate, gising na. Galit na sigaw ni Temple Master Kui. Gayunpaman, dumating na si Luo Luo. 9 Reincarnation Flash, 4th Flash. Nakarating na si Luo Luo sa harap ng Temple Master Kui. Gayunpaman, gumagana pa rin ang espiritual na kamalayan ni Temple Master Kui, kaya likas niyang itinaas ang kanyang kamay upang harangan ito. Rip! Isang malutong na tunog ang narinig habang ang kanang kamay ni Temple Master Kui ay itinapon sa hangin. Nang makita ito, si Yezuan, na nasa kabilang panig, ay agad na tumigil sa pagsira sa porma sayon. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng Eye of Myriad Forms para mabilis na hilahin ang naputol na kamay. Kinuha niya ang Interspatial Ring. Ang Universe Ring na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng makalangit at makalupang kayamanan, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang kay Yezuan sa ngayon. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa isang kakaibang apoy. Ang Dragon Phoenix Flame. Ding! Nilamon ng host ang Dragon Phoenix Flame. Ding! Nakapasok na ang host sa ika-6 na antas ng Nirvana Stage. Ding! Nakumpleto na ng host ang espesyal na level up na misyon. Ang Peerless Flaming Dragon Slash ay umabant na sa Peerless Flaming Dragon Slash. 3 sunod-sunod na system prompt ang naging dahilan ng pagkatulala ni Yezuan. Ang Peerless Flaming Dragon Slash ay sumulong ng minsan. Mas malakas ang tunog ng Peerless Flaming Dragon Slash kaysa sa Peerless Flaming Dragon Slash. Kasabay nito, ito ang pinakahuling hakbang ni Mo Xiaoyi noong siya ay nasa kanyang tuktok. Ito rin ay isang lumalagong banal na kakayahang. Haha, hindi mapigilan ni Yezuan na matawa sa kanyang puso. Direkta niyang nilamon ang lahat ng ores at armas sa Interspatial Ring ni Temple Master Kui. Ding! Nakapasok na si Wei Zhenchen sa ika-8 antas ng Nirvana Stage. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng ika-6 na antas ng Nirvana Stage. Tumunog ang 2 pang system notification. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan ay walang oras para isipin kung anong uri ng mystical flame ang kailangan para makapasok sa ika-7 antas ng Nirvana Stage. Wei Zhenchen, tulungan mo si Luo Luo. Agad na inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen. Gayunpaman, siya ay tinanggihan ni Luo Luo. Young Master, hindi na kailangan. Biglang sabi ni Luo Luo, na ikinagulat ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang ulo ni Temple Master Kui na inihagis sa hangin. 9 Reincarnation Flash, 5th Flash. Sa pagkakataong ito, pagkatapos na makalusot si Luo Luo mula sa ika-6 hanggang ika-7 na antas ng Nirvana Stage, na-master na niya ang ika-5 flash ng 9 Reincarnation Flash. Kanina, naisip ni Yezuan na si Luo Luo ay nakabisado na ang pang-4 na flash, kaya naman hiniling niya kay Wei Zhenchen na tumulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapos na ang labanan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Pinatunayan ng system notification na ito na patay na si Hall Master Kui. Patay ang isang eksperto sa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Putong! Nanlaki ang mga mata ni Hall Master Kui. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit wala na siyang lakas. Bumagsak ang ulo at bangkay sa lupa, nagpakawala ng 2 tunog. Bukod dito, walang ibang tunog. Tiningnan ni Yezuan ang bangkay ni Hall Master Kui at agad na nag-react. Tumalikod siya at inatake ang hanay. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Mata ng pagkasira. Sa pagkakataong ito, direktang binasag ni Yezuan ang isang malaking butas sa formation. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Yezuan. Nang makita ng 2 tao sa loob kung sino yun ay nagtaas sila ng kilay. Blonde hair, golden eyes, sino ito? Sa pagtingin sa nagtataka at mapagbantay na mga tingin nina Song Suijing at Song Kaiju,
Ang mga sulok ng mga mata ni Yezuan ay hindi maiwasang maging basa. Direkta siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo at sinabing, Suijing, nandito ako. Dati, para makaiwas sa pagiging wanted, nagpapalit siya ng anyo. Ngayon, sa wakas ay naibalik na niya ang kanyang orihinal na anyo. Yezuan. Matapos makita ang pamilyar na mukha na ito, si Song Suijing at ang adjudicator Song ay lubos na nabigla. Yezuan, ano ang nangyayari kay Yezuan? Akala nila siya ay isang kaaway ng Yin Yang ancestor, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay isang matandang kaibigan. Hindi nakapagtataka nang makita nila si Yezuan, naramdaman nilang medyo pamilyar si Yezuan. Gayunpaman, hindi nila matukoy kung ano ang pamilyar sa kanya. Kaya ayon, Yezuan, ang mga luha ni Song Suijing na naipon sa loob ng 3 taon ay bumubulusok. Direkta siyang nahulog sa mga bisig ni Yezuan. Sorry, natagalan ako. Hinaplos ni Yezuan ang likod ni Song Suijing gamit ang isang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Gamit ang isa pa, sobrang na-guilty siya. Alam kong darating ka. Nabulunan na si Song Suijing sa mga hikbi. 3 taon nang hiwalay ang dalawa. Bukod dito, siya ay kinidnap ng Yin Yang ancestor sa araw ng kanyang kasal. Haha, alam kong darating ka. Hindi napigilan ni Adjudicator Song na lumapit at bigyan ng suntok si Yezuan. Oh, maging malumanay, ang aking paglilinang ay hindi kasing taas ng sa iyo. Medyo masakit na sabi ni Yezuan. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react sina Song Suijing at Adjudicator Song. Si Yezuan ay nasa ika-6 na antas lamang ng Nirvana Realm. Sa labas ng hanay na ito, mayroong pinakamataas na ika-9 na antas ng Nirvana Realm Hall Master Kui na nagbabantay dito. Bukod dito, ang array na ito ay personal na inayos ng Yin Yang ancestor. Paano nakapasok si Yezuan? Huwag kang mag-alala, pinatay na si Hall Master Kui. Halika, naunawaan ni Yezuan ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang espada, muling lumikha ng isang butas sa porma sayon. Hindi niya ganap na sirain ang array na ito, ngunit sa pamamagitan ng pag-asa sa Eye of Annihilation, maaari niyang pansamantalang masira ang isang butas, na sapat na. Si Song Suijing at Adjudicator Song ay muling nakita ang liwanag ng araw sa ilalim ng pamumuno ni Yezuan. Mahigit kalahating taon na silang nakakulong sa tirahan na ito, at ngayon ay nakalabas na sila sa wakas. Pagkatapos, umagos ang amoy ng dugo. Sina Song Suijing at Adjudicator Song ay parehong lumingon at nakita ang walang ulo na bangkay sa hindi kalayuan, pati na rin ang 14 na Yin Yang ancestors na namatay na may mga butas sa puso. Posible kayang lahat ito ay pinatay ni Yezuan. Hindi, may tao pa sa paligid. Itinuon nila ang kanilang mga mata at nakakita ng isang maliit at cute na batang babae mula sa Fox Clan. Sa oras na ito, ang huli ay nakatingin sa kanila na may ngiti, mukhang hindi nakakapinsala. Hindi nila akalain na ang peak 9th level Nirvana Realm Hall Master Kui ay napatay ng cute na batang babae na ito. Hello, young mistress. Nakangiting tumalon si Luoluo at magalang na bumati. Hayaan mong ipakilala kita sa aking nakababatang kapatid na babae, si Luoluo. Sabi ni Yezuan, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, hindi mo na kailangang sabihin ang tungkol sa 2 taong ito, tama? Oo, masunerang tumanggo si Luoluo. Halos 3 taon na niyang kasama si Yezuan. Paanong hindi niya malalaman ang hinahanap ni Yezuan? Medyo nalito din si Song Suijing. Kailan nagkaroon ng nakababatang kapatid na babae si Yezuan? Bukod dito, siya ay mula sa Fox Clan. Wala nang oras para magpaliwanag masyado. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Tayo muna, sabi ni Yezuan. Ilang beses na kumikislap ang kanyang mga mata, at agad na bumukas ang isang void door. Pagkatapos, dumaan si Song Suijing at ang iba pa na nakatakas lang. Ang lugar na ito ay malapit sa Earthfiend Island, at malayo ito sa Yin Yang Temple. Kahit na ang immortal stage na Yin Yang ancestor ay mangangailangan ng hindi bababa sa 3 araw para makapunta rito. Bukod dito, ang ninuno ni Yin Yang ay darating lamang sa lambak makalipas ang 1 araw. Sa oras na iyon, malalaman niyang nailigtas si Song Suijing at Adjudicator Song. Higit sa lahat, hindi niya mahahanap ang mga ito. Ngayong matagumpay nang nailigtas si Song Suijing at ang Adjudicator Song,
direktang binuksan ni Yezuan ang isang tirahan sa kuweba para makapag-video call, sila kasama ang kanilang pamilya sa Eastern Continent. Kabanata 1387, si Yezuan ay nakipagpalitan ng ilang recording crystal sa merkado. Una, ay record niya ang video at ilalagay ito sa puwang na lumalamon. Pagkatapos, aalisin ito ng kanyang pangalawang avatar sa Eastern Continent. Kung gustong magsalita ng kanyang pamilya, i-record niya ito at ipapadala dito sa pamamagitan ng lumalamon na espasyo. Bagamat medyo mahirap, walang ibang paraan. Kung tutuusin, napakalayo ng dalawang sacred lands. Noong nakaraang pagkakataon, ang orihinal na katawan at avatar ni Yezuan ay nakabalik sa Eastern Continent dahil nagpakamatay siya at gumamit ng dalawang devouring point para buhayin ang kanyang sarili. Ngayon, dinadala niya si Song Suijing at Adjudicator Song. Natatakot siya na hindi na siya makabalik sa Eastern Continent. Kaya naman, kinailangan nilang lumabas at hanapin ang Trans-Realm Transmission Array para makabalik sa Ponglei Sacred Land. Hanggat makakabalik sila sa sagradong lupain ng Ponglei, magiging mas madaling bumalik sa Eastern Continent. Matapos ang 2 hanggang 3 taon na hindi nagkita, marami ang pinag-uusapan ng lahat. Buong araw silang nag-chat, si Luo Luo, Guan Yulan, Ye Chong, at ang iba pa ay napakapamilyar sa isa't isa. Matagal nang itinuring ni Ye Chong at ng kanyang asawa si Luo Luo bilang kanilang sariling anak. Pagkatapos ng isang araw na pakikipag-chat, nakilala rin ni Song Suijing at Adjudicator Song sina Luo Luo, ang Old Tree, at Wei Zhenchen. Naunawaan din nila na si Yezuan ay nagmula sa Eastern Continent at nakaranas ng maraming panganib. Napakabilis, lumipas ang isang araw. Dati, sabik si Yezuan na mahanap sila. Natatakot siyang pagsamahin ang magkapatid. Ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito dahil nailigtas na sila. Gayunpaman, ang problema ay hindi ganap na nalutas. Kung nalaman ng matandang ninuno ni Yin Yang na sila ay bumalik sa silangang kontinente, ang lungsod ng Lianian ay tiyak na makakaranas ng isang mapangwasak na dagok. Sa makatuwid, kailangang patayin ni Yezuan ang matandang ninuno ni Yin Yang para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kasabay nito, maaaring alam ng matandang ninuno ni Yin Yang ang lokasyon ng Trans-Realm Transmission Array sa Ponglei Sacred Land. Kung maaari, makakatipid ito ng maraming problema kung siya ay direktang magtatanong. Gayunpaman, naisip ni Yezuan na ang matandang ninuno ni Yin Yang ay hindi magsasabi ng anuman maliban kung siya ay kontrolado niya. Gayunpaman, kung gusto ng isang tao na kontrolin ang isang lumang halimaw na immortal stage, hindi niya magagawa ito nang hindi naaabot ang ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Hindi ganoon kadali para kay Yezuan na makapasok sa ika-9 na antas ng Nirvana Realm. Si Luo Luo ay kasalukuyang nasa ika-7 antas ng Nirvana Realm. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa 2 araw upang makapasok sa ika-8 antas ng Nirvana Realm. Para naman sa ika-9 na antas ng Nirvana Realm, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10 araw kung wala siyang mas mataas na grade treasure. Buti na lang at hindi na nila kailangang magmadali. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay naglagay ng death warrant kay Patriarch Yin Yang. Si Patriarch Yin Yang ay tiyak na mamamatay sa loob ng 10 araw. Makalipas ang 10 araw, babalik sila sa sacred land ng Ponglei. Gayunpaman, habang iniisip ito ni Yezuan, bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Ang ninuno ni Yin Yang ay huminto sandali sa lambak bago dumiretso sa kanila. Ano? Medyo nabigla si Yezuan. Hindi kaya nang huhula lang si Patriarch Yin Yang. Sila ay nasa timog kanluran ng lambak. Aabutin ng humigit kumulang 2 araw bago dumating ang ninuno ni Yin Yang. Gayunpaman, ang Yin Yang ancestor ay masyadong mapalad. Anong mali? Kakaibang tanong ni Song Suijing na nakapatong sa mga bisig ni Yezuan. Narinig niyang medyo nagmamadali ang tibok ng puso ni Yezuan. Parang may nangyari. Sa ilang kadahilanan, biglang nagkaroon ng masamang premonition si Yezuan sa kanyang puso, na naging dahilan upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matapos marinig ang tanong ni Song Suijing, sumagot siya, wala, punta tayo sa ibang lugar. Pumunta sa ibang lugar. Sa hindi kalayuan, narinig ito ni Judge Song at gulat na sinabi. Oo, fair na. Tumango si Yezuan at agad na sinira ang kawalan, pinapasok sina Song Suijing at Judge Song.
Sa pagkakataong ito, direkta silang bumalik sa landing point ng Cross-Realm Transmission Array. Sa mahigpit na pagsasalita, ang lugar na ito ay nasa timog silangan ng Lambak, na mga 3 araw ang layo. Nagkatinginan sina Song Suijing at George Song at biglang naramdaman na may mali. Gayunpaman, nakita nilang parang may iniisip si Yezuan, kaya hindi nila siya inistorbo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yezuan, na tahimik na nakatayo, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na ang isa sa mga target ng Death Hunting Command ay sumusugod sa kanya. Nag-iiba na naman sila ng direksyon. Nararamdaman ni Patriarch Yin Yang kung nasaan tayo. Nagulat si Yezuan at agad na nagtanong, hinahabol tayo ng matandang ninuno ni Yin Yang. Nang marinig ito, nagulat din sina Song Suijing at George Song. Sa wakas ay nakaahon sila sa suliraning ito ng napakahirap. Baka mahuli sila. Kahit na hindi nila alam kung paano nalaman ni Yezuan ang tungkol dito, lubos silang nagtiwala kay Yezuan. Tama si Yezuan. Hindi maganda, ang matandang halimaw na iyon ay dapat na nag-iwan ng marka ng pagsubaybay sa ating katawan. Bakit hindi ko ito mahanap? Nag-react si Judge Song. Wala akong naramdaman, pero kung tutusin, nasa immortal realm siya. Ang ibig niyang sabihin ay hindi natin maiisip. Sumimangot din si Song Suijing at lumingon kay Yezuan, Yezuan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang matakot. Kung gusto ko, hindi niya mahabol. Nagmamadaling inaliw siya ni Yezuan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, naalala rin nina Song Suijing at Judge Song na si Yezuan ay may banal na kakayahan na maaaring magpapahintulot sa kanya na umalis sa kalawakan. Isa lang itong pantasya para sa Yin Yang Old Ancestor na maabutin sila, maliban kung hindi pinansin ni Yezuan ang distansya, ngunit ang ganoong bagay ay hindi mangyayari. Yung matandang halimaw ay 3 araw ang layo sa atin. Kapag ang distansya ay pinaikli sa 2 araw, muli tayong dadaan sa kalawakan. Pagkatapos, tatakbo siya ng walang kabuluhan. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Maliban kung ang Yin Yang Old Ancestor ay nag-set up ng isang ambush sa kawalan, talagang imposibleng mahuli siya. Bukod dito, ang kawalan ay hindi mag-iiwan ng bakas, kaya paano malalaman ng Yin Yang Old Ancestor ang lokasyon ng Void? Sa makatuwid, ang Yin Yang Old Ancestor ay gumagawa ng isang walang kwentang bagay. Itong Yin Yang Old Ancestor ay hindi alam na iniligtas ko si Judge Suijing at Judge Song. Iniisip niya lang na winasak ko ang templo ng Yin Yang at kinuha silang hostage. Nagpatuloy sa pag-iisip si Yezuan. Ngunit sa oras na ito, bigla niyang naramdaman na ang Yin Yang Old Ancestor ay tumigil at pagkatapos ay tumalikod at sumugod sa hilaga. Hindi naghahabol. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kung ganoon ang kaso, magaan ang loob niya. Gayunpaman, sina Song Suijing at Judge Song ay may perpektong Yin Yang twin physique. Kung sila ay nag-fuse, ang kanilang fusion rate ay aabot sa 100%. Dapat malaman ng isang tao na ang fusion rate ng Yin Yang Old Ancestor ay 70%, habang ang fusion rate ng kanilang alagad na Temple Master Kui ay 75%. Ang fusion rate ni na Song Suijing at Judge Song ay 100%, na siyang tunay na perpekto. Sa makatuwid, nahulaan ni Yezuan na ang Yin Yang Old Ancestor ay hindi susuko kay Song Suijing at Judge Song. Pagkatapos ng lahat, ang pares ng matandang halimaw na ito ay naghanap ng higit sa 200 taon bago nila natagpuan ang Eastern Continent. Sa oras na ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Bigla niyang naalala ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Nais ni Nolan Bing ang kanyang mga tao, hindi alintana kung sila ay patay o buhay. Halata na may kakayahan siyang hanapin ang kaluluwa nito. Bukod dito, ang evil god cult leader na si Shi Jiayin ay tila may ganoong paraan din. Paano kung ang Yin Yang Old Ancestor ay mayroon ding ganoong pamamaraan? Kabanata 1388, Hindi maganda, nabawi ko ang aking tunay na pagkatao pagkatapos kong makita ang Adjudicator at Adjudicator. Kung may kakayahan ang Yin Yang Ancestor na hanapin ang aking kaluluwa, tiyak na maaalala niya na ako ang hamak na iyon mula sa Eastern Continent. Ito ay masama. Panipi, nang inag ang katawan ni Yezuan, at ang kanyang mukha ay puno ng takot.
Kung iyon ang kaso, malalaman ng Yin Yang ancestor na siya ang nagligtas kay Song Suijing at Adjudicator Song, at hindi ang kaaway. Pagkatapos, ang Yin Yang ancestor ay maaaring naghahanda upang patayin ang kanyang paraan sa Eastern Continent at makuha ang lahat ng mga kaibigan at pamilya ni Yezuan. O, patayin silang lahat. Sa pag-iisip nito, natarante si Yezuan. Tila hindi na niya kayang itago pa. Kinailangan niyang ipagpaliban ang ninuno ni Yin Yang. Sa sandaling iyon, sinabi niya ang sitwasyon kina Song Suijing, Adjudicator Song, at Luo Luo. Pagkatapos makinig, nagsimula silang gumawa ng mga mungkahi. 2 araw, kailangan pa ni Luo Luo ng 2 araw para makalusot, kaya kinailangan nilang iantala ang Yin Yang ancestor ng 2 araw. Kapag nakalusot lang si Luo Luo saka siya magkakaroon ng kakayahang patayin ang Yin Yang ancestor. Luo Luo, makalusot ka sa lalong madaling panahon. Ipagpapaliban ko ang matandang halimaw na iyon. Pagkatapos kausapin ni Yezuan si Luo Luo, muli niyang sinira ang kawalan at bumalik sa lambak ng bundok. Sinundan din siya ni Song Suijing at ng Adjudicator Song sa kawalan. Ang lambak ng bundok ay kalahating araw na paglalakbay lamang ang layo mula sa Yin Yang ancestor. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mapunta, talagang nagbago ang landas ng Yin Yang ancestor at sumugod sa kanila. Yezuan, narinig ko ang fire cloud flame na kailangan mo. Mayroong burning cloud sect sa kanluran ng Yin Yang Temple. Ang sect master ng burning cloud sect ay may fire cloud flame. Ang sect master ng burning cloud sect ay isang 9th level na eksperto sa Nirvana realm. Panipi, sa sandaling ito, biglang pinaalalahanan siya ni Song Suijing. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang fire cloud flame ay ang heavenly flame na kailangan niya. Kung gusto niyang makapasok mula sa tuktok ng ika-6 na antas hanggang sa ika-7 antas ng Nirvana realm, kailangan niya itong fire cloud flame. Mabilis na kinuha ni Yezuan ang mapa at maingat na nagkalkula sa kanyang puso. Nalaman niyang may sapat na oras. Sige, aalis tayo pagdating ng ninuno ni Yin Yang. Tumango si Yezuan. Hindi madaling ipagpaliban ang matandang ninuno na si Yin Yang ng 2 araw. Sa makatuwid, kinailangan niyang personal na harapin si Old Ancestor Yin Yang para mapigilan ang Old Ancestor Yin Yang na bumalik sa Panglay. Gayunpaman, biglang may naisip si Yezuan. Kahit na ang mga Yin Yang Patriarch ay babalik sa Panglay Sacred Land ngayon, hindi sila magkakaroon ng sapat na oras. Ito ay dahil mayroon pa ring avatar si Yezuan sa Eastern Continent. Para kay Luo Luo, bilang pisikal na katawan ni Yezuan, maaari siyang lumitaw anumang oras. Sa oras na dumating si Patriarch Yin Yang sa silangang kontinente, nakalusot na si Luo Luo sa ika-8 antas ng Nirvana realm. Gayunpaman, ito ay madaling humantong sa isang krisis. Kung hindi kalaban ni Luo Luo si Old Ancestor Yin Yang, o kung may iba pa siyang tricks, magiging mahirap. Sa makatuwid, ang bahaging ito ng kalsada ay ginamit bilang buffer. Sinubukan ni Yezuan ang kanyang makakaya upang pigilan ang mga Yin Yang Patriarch na pumunta sa Panglay Sacred Land. Hindi nagtagal, kalahating araw na ang lumipas. Maingat na naramdaman ni Yezuan ang distansya ng matandang ancestor Yin Yang. Nang malapit nang makarating sa lambak ang matandang ninuno na si Yin Yang, umungal siya sa langit, ha, matandang halimaw. Hindi mo akalain na ang pangalawang Kapigatian Supreme ay lalago sa puntong kaya niyang patayin ang iyong pinakamatandang alagad. Kung mayroon kang lakas ng loob, halika at patayin mo ako. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yezuan at ang dalawa pa ay dumaan na sa Void Door at nakarating sa mga guho ng Yin Yang Sacred Palace. Makalipas ang 3 segundo, dumating ang matandang ninuno na si Yin Yang sa kanyang lugar ng pag-iisa. Kasabay nito, narinig niya ang boses na umaalingaw pa rin. Ikaw talaga, basura ka. Agad na nakilala ng matandang ninuno na si Yin Yang ang boses na ito. Kanina pa niya narinig ang boses na ito. Talagang hindi niya inaasahan na makakalusot si Yezuan sa Nirvana Realm mula sa Second Tribulation Supreme sa loob ng 3 taon. Ito ay imposible. Dapat malaman ng isang tao na noong siya ay pumasok sa Nirvana Realm, siya ay malapit na sa 100 taong gulang. Pagkatapos, pumasok siya sa Immortality Realm pagkatapos ng ilang daang taon. Pagkatapos noon, gusto niyang makahanap ng perpektong yin at yang dual constitution para matupad ang kanyang hiling.
Hanggat maaaring magsama ang isang pares ng perpektong yin at yang dual constitution, ang fusion rate ay magiging 100%. Sa 100% fusion rate, ang bilis ng cultivation ng sacred yin-yang technique ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Kung gayon, hindi magiging imposible para sa kanya na makapasok sa rebirth realm sa kanyang buhay. Upang makompromiso si Song Suijing at ang adjudicator Song, binyantaan at tinukso niya sila ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, determinado ang magkapatid. Nagbanta sila na kung maglakas loob ang matandang ninuno na si Yin Yang na hawakan ang kanilang pamilya, tiyak na magpapakamatay sila. Nagtagumpay man sila sa pagsasanib, magpapakamatay din sila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ginalaw ni Old Ancestor Yin Yang ang mga tao mula sa Eastern Continent. Inisip ng matandang ninuno na si Yin Yang na gumugol siya ng higit sa 200 taon sa paghahanap ng mga tao. Ngayon, 2 taon na lang ang lumipas. Ano ang pagkakaiba? Gusto niyang dahan daw ang maubos ang pasensya ni Song Suijing at ng adjudicator Song. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang sagradong palasyo ng Yin Yang ay magdaranas ng matinding dagok. Maging sina Song Suijing at adjudicator Song ay nailigtas. Siyempre, hindi niya iuugnay ang pagkawasak ng Yin Yang Sacred Palace kay Ye Zuan. Ito ay dahil si Ye Zuan ay nasa Nirvana realm lamang. Ang taong sum-iris sa Yin Yang Sacred Palace ay nasa Immortality Realm Level 2 o kahit Level 3. Gayunpaman, nang ahas si Ye Zuan na iligtas sina Song Suijing at adjudicator Song, na matagumpay na ikinagalit niya. Yung basura, siguradong babalatan ko siya ng buhay at bubunutin ang mga litid niya. Ito ang Yin Yang Sacred Palace. Shes, galit na nagmura sina Lu Wenxing at Lu Wenyo. Nag-flash ang kanilang figures. Ang kanyang lambak ay kalahating araw na paglalakbay lamang ang layo mula sa Yin Yang Sacred Palace. Gayunpaman, natakot siya na muling umalis si Ye Zuan. Hindi niya alam kung may limitasyon ang space-piercing divine ability ni Ye Zuan. Kung meron, mahuhuli niya si Ye Zuan. Kung walang limitasyon, kung gayon ito ay medyo nakakalito. May limitasyon man o wala, kailangan niyang maghintay at tingnan. Tuldok tuldok tuldok. Nang ang Yin Yang Ancestor ay nagmamadali patungo sa Yin Yang Sacred Palace, si Ye Zuan ay nakarating na sa palasyo. Siya ay halos kalahating araw ang layo mula sa Yin Yang Ancestor. Gayunpaman, hindi sapat ang kalahating araw para maglakbay mula sa Yin Yang Sacred Palace patungo sa Burning Cloud Sect. Sa makatuwid, kinailangan ni Ye Zuan na maghiwalay. Ang kanyang orihinal na katawan ang nanguna kay Song Suijing at adjudicator Song upang maiwasan ang pagtugis. Tungkol naman sa kanyang clone, sumugod siya sa Burning Cloud Sect. Sa ganitong paraan, maaari silang tumalon ng isang beses pa. Agad naman silang lumipat. Ginamit ng orihinal na katawan ni Ye Zuan ang Shadow Escape para tumakas sa ibang direksyon. Para sa kanyang clone, ginamit din niya ang Shadow Escape para tumungo sa Burning Cloud Sect. Si Luo Luo ay nagtatanim pa rin sa lugar ng pagtatanim. Hanggat siya ay nakalusot, ang Yin Yang Ancestor ay patay na. Siyempre, kung makapasok si Ye Zuan sa Nirvana Realm Level 7, magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon. Dahil pinangunahan din ng orihinal na katawan ni Ye Zuan si Song Suijing at adjudicator Song, hindi pa rin siya naabutan ng Yin Yang Ancestor pagkatapos ng kalahating araw. Tinansya ni Ye Zuan ang distansya at muling lumipad sa gilid ng kanyang clone. Pagsamahin, nang magsanib ang kanyang orihinal na katawan at clone, biglang tumaas ng 60%. Sa sandaling ito, kalahating araw pa siyang paglalakbay mula sa ninuno ni Yin Yang. Gayunpaman, kailangan lang niya ng 1 oras para makarating sa Burning Cloud Sect. Malapit na ang oras. Kapag nahanap na tayo ng Yin Yang Ancestor, makakalusot si Luo Luo. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan, na parang ang tagumpay ay makikita. Kabanata 1389. Gayunpaman, kailangan pa ring ipagdasal ni Ye Zuan na ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay hindi pinuhin ang Fire Cloud Flame. Ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay nasa ika-9 na antas ng Nirvana Realm, habang si Hallmaster Kui ay nasa tuktok ng ika-9 na antas. Ang una ay mayroong Fire Cloud Flame, habang ang huli ay mayroong Dragon Phoenix Flame. Kahit si Hallmaster Kui ay nabigo na pinuhin ang Dragon Phoenix Flame, at ang Fire Cloud Flame ay mas mataas ang ranggo kaysa sa Dragon Phoenix Flame.
Ang Sect Master ng Burning Cloud Sect, na bahagyang mas mahina kaysa sa Hall Master Kui, ay dapat na nabigo na pinuhin ng Fire Cloud Flame. Makalipas ang isang oras, nakita ni Yezuan ang Burning Cloud Sect na itinayo sa isang nagliliyab na lambak. Ang mga tao ng Burning Cloud Sect ay pangunahing nilinang ang Flame Divine Ability, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Si Yezuan ay nasa ika-6 na antas ng Nirvana Realm, at ang kanyang kakayahan ay hindi masama. Kahit sinong random elite mula sa Burning Cloud Sect ay may mas mataas na cultivation kaysa sa kanya. Gayunpaman, nagmamayabang si Yezuan kasama sina Song Suijing at Song Haiju sa pasukan ng Burning Cloud Sect. Sino ka? Galit na sumigaw ang nagbabantay na disipulo ng Burning Cloud Sect. Hindi nagsalita si Yezuan at pinigilan silang dalawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang manifestation force para tanggalin ang kanilang interspatial rings at sumugod sa Burning Cloud Sect. Manghihimasok. Nang makita ang isang hindi kilalang nanghihimasok, ang mga disipulo ng Burning Cloud Sect ay sunod-sunod na tumalon upang harangan ang nanghihimasok. Gayunpaman, si Yezuan, na nagtataglay ng Eye of Control, ay kinuha ang lahat ng mga taong ito at inagaw ang kanilang mga ari-arian. Maging ang mga matatanda sa ika-7 antas ng Nirvana Realm ay ganoon din ang ginawa. Umaasa sa Eye of Control, mabilis niyang nahanap ang lokasyon ng Sect Master ng Burning Cloud Sect at nagmamadaling lumapit. Habang nasa daan, bigla niyang iniwas ang tingin at may nakita siyang mga espesyal na tao. Mga taong yin-yang. Bahagyang nagulat si Yezuan. Talagang nakita niya ang ilang taong yin-yang sa Burning Cloud Sect. Gayunpaman, ang mga taong ito ng yin-yang ay nahuli at nabilanggo. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga galos at ang ilan sa kanilang mga organo ay tinanggal. May humahampas pa sa isang yin-yang sa di-kalayuan. Matapos ang pagkawasak ng Yin-Yang Temple, ang dating mapagmataas at despotikong mga taong Yin-Yang ay naging mga daga sa kalye. Kung sila ay malantad, sila ay mahuhuli at ginagamit upang ilabas ang kanilang galit. Sa sikat ng araw, ang isang marangal na sekta ay talagang inaabuso ang mga taong tulad nito. Hindi maganda ang estilo ng sekta na ito. Sect Leader of Burning Cloud Sect, umalis ka dito. Biglang umungal si Yezuan sa langit. Kahit na siya na may hawak ng Skyquake Sword ay nasa tuktok lamang ng ika-6 na antas ng Nirvana Stage, ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay sapat na upang labanan ang isang eksperto sa Nirvana Stage sa ika-9 na antas. Hindi pa banggitin na kahit si Hall Master Kui, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Rebirth Stage, ay namatay sa mga kamay ni Luoluo. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilinang, ang lakas ni Luoluo ay naging mas malakas. Walang sinumang mababa sa antas na walang kamatayan ang makakalaban sa pag-atake ni Luoluo. Nakakabingi ang dagandong ni Yezuan habang umalingaw-ngaw ito sa buong lambak. Sa lalong madaling panahon, ang ilang 8th level na Nirvana Realm Elders ay tumalon at hinaypa ng kanilang mga balbas, na gustong bugbugin si Yezuan. Mamamatay ang sinumang hamarang sa akin. Paalala ni Yezuan sa kanya. Ngunit walang nakinig sa sinabi niya, na nasa ika-6 na antas lamang ng Rebirth Realm. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Isang 8th level Nirvana Stage Burning Cloud Sect Elder ang umatake kay Yezuan. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Malamig na bamantong hininga si Yezuan at binunot ang kanyang espada. Killing Intent Eruption. Walang kapantay na nagniningas na Dragon Slash. Ang hakbang na ito ay sapat na upang lipulin ang isang 9th level na eksperto sa Nirvana Stage. Lumitaw ang isang gintong apoy na dragon na mas malakas kaysa sa nauna. Sa isang kisap mata, nilamon nito ang ika-8 antas na Elder ng Nirvana Stage. Dumaan ang gintong apoy na dragon, naiwan lamang ang isang Chen Kun Ring at isang sandata. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Ang isang ika-8 antas ng Nirvana Stage Elder ay agad na pinatay ni Yezuan. Nang pumasok sa tenga ng lahat ang eksenang ito, naging sanhi ito ng pagkagulat hanggang sa hindi na sila makapagsalita. May mga henyo sa Burning Cloud Sect na maaaring lampasan ang mga antas upang hamanin ang iba, ngunit walang isang tao na maaaring lampasan ang 2 antas upang hamanin ang iba, lalo pat agad na pumatay ng isang tao na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanila.
Si Yezuan ba ay nasa ika-6 na antas lamang ng rebirth stage? Si Yezuan, na nasa ika-6 na antas pa lamang ng rebirth stage, ay nagtataglay ng ganoong lakas. Kung gayon, maaaring mas malakas pa ang dalawang 7th level Nirvana stage martial artist sa likod ni Yezuan. Pagkaraang makita ito, ang natitirang mga elder ay natigilan din ng 1 segundo bago sabay na umatake. Isang kabuoang 3 8th level Nirvana stage elders ang umatake kay Yezuan. Since nililigawan mo si Death, then don't blame me. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap nang muli siyang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na nagniningas na Dragon Slash. Isa pang, Golden Flaming Dragon ang sumalakay. Bilang karagdagan, sa pagkakataong ito, kahit sina Song Suijing at Adjudicator Song ay umatake. Ice Fire Yin Yang Sword, Slash. Ice Fire Yin Yang Sword, Slash. Bagamat ang dalawang magkapatid ay nasa ika-7 antas lamang ng Nirvana stage, ang Yin Yang Old Ancestor ay nagbigay sa kanila ng maraming magagandang bagay, kaya't wala sa kanila ang harmony ng mga nasa isang antas na mas mataas. Whoosh whoosh whoosh. Rip. Bitik. Ang 3 ika-8 antas ng Nirvana Stage Elders ay namatay sa iba't ibang paraan. Ang dalawang pinatay ni Song Suijing at Adjudicator Song ay nahati sa dalawang bahagi. Ang kalahati ng kanilang mga katawan ay sinunog, habang ang kalahati ay nagyelo sa isang iskultura ng yelo. Ang kanilang mga sugat ay natatakpan ng yelo, kaya walang dugong damaloy. Ang pinakakaawa-awa ay ang elder na sinunog ng gintong nagniningas na dragon. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, kahit na ang kanyang bangkay ay hindi naiwan. Direkta siyang naging abo. Matapos ang kanilang pagkamatay, mabilis na kinuha ni Yezuan ang kanilang interspatial rings at sinimulang dambungin ang interspatial rings ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang interspatial ring ko. Hindi, iyon lang ang mayroon ako. Nasaan ang sect leader? Bakit hindi pa siya lumalabas? Kung hindi siya lalabas, mamamatay tayong lahat. Ang 4 na dakilang elder ay bumagsak na lahat. Kahit na lumabas ang sect leader, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Sunod-sunod na umalangaw ang mga hiyawan. Dahil sa prestihiyo ngayon lang, walang nang ahas na suwi ng trio ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ika-8 antas ng Nirvana Stage Elders ay napatay sa ilang segundo. Kung maglakas loob silang lumaban, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Bagamat hindi nagkukulang si Yezuan sa cultivation resources, kulang si Wei Zhenchen sa mga ito. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Pagkatapos ng isang round ng pandarambong, narinig ni Yezuan ang system notification na sa wakas ay nakagawa na si Wei Zhenchen ng isang pambihirang tagumpay. Kasabay nito, isang puting figure ang tumangay mula sa kailaliman ng lambak. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti. Sino ang nang-ahas na maging napakapangahas sa aking Burning Cloud sect? Galit na sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti. Siya ang sect leader ng Burning Cloud sect. Nandito na ang sect leader. Nandito na ang sect leader. Sect leader, ipagiganti mo kami. Sect leader, patay na ang 4 na Great Elder. Pinatay silang 3. Pagkaraang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puti, tumaas ang moral ng grupo ng mga disipulo na parang nakita nila ang bukang liwayway ng pag-asa. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yezuan. Bahagya lang siyang nagtaas ng kilay. Ang aura ng sect leader ng Burning Cloud sect ay bahagyang mas mahina kaysa sa Hallmaster Kui, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Mukhang nakagawa na rin siya ng isang pambihirang tagumpay sa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mysterious flame sa sect leader ng Burning Cloud sect. Ang ordinaryong Nirvana flame lang ang nakita niya. Kabanata 1390, ibigay mo ang Fire Cloud Flame at ililigtas ko ang iyong buhay. Malamig na sabi ni Yezuan. Alam talaga ng batang ito na mayroon akong Fire Cloud Flame. Ang sect master ng Burning Cloud sect ay nanginginig at sumigaw ng galit na galit, sino ka? How dare you kill an elder of my Burning Cloud sect? I'll give you 3 seconds to consider. After 3 seconds, I'll make my move.
Walang gustong sabihin si Yezuan at nakatayo lang doon. Kahit na may pagkakaiba ng tatlong kaharian sa pagitan nila, hindi siya natatakot sa kabilang partido. Ang sect master ng Burning Cloud Sect ay hindi alam kung saan nanggaling si Yezuan, at hindi rin niya alam kung saan si Yezuan ay nakakuha ng lakas ng loob na talagang hilingin sa kanya na ibigay ang Fire Cloud Flame. Nililigawan niya talaga si kamatayan. Kahit na agad niyang mapatay ang 4 na elder sa 8th level ng Nirvana stage, ano? Anak, nililigawan mo si kamatayan. Ang sect master ng Burning Cloud Sect ay agad na nagdesisyon. Wala pang isang segundo, gumawa na siya ng paraan. Dahil nililigawan mo si kamatayan, tutuperin ko ang hiling mo. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang siya ay direktang kumilos. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Ice Fire Yin Yang Sword. Ice Fire Yin Yang Sword. Nagtulungan si Yezuan at ang dalawa pa at ang kanilang lakas sa pag-atake ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay nasa peak ng 9th level ng Nirvana stage, hindi talaga niya nakayanan ang round of attack na ito at agad na napaalis. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Whoosh! Kasabay nito, ang ika-9 na antas ng Nirvana stage na si Wei Zhenchen ay biglang napunit sa kalangitan at agad na tinusok ang puso ng Sect Master ng Burning Cloud Sect. Ang ikinagulat ni Yezuan ay hindi tumunog ang system notification. F***, nasa right side ang puso. Tumaas ang kilay ni Yezuan. Nakita niya talaga ito nung ginamit niya ang Eye of Revelation kanina, pero ang mysterious flame ang pinapansin niya noong mga oras na iyon, kaya hindi siya nag-react kahit sandali. Hindi niya inaasahan na ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay talagang isang anomalya. Nasa kanang bahagi talaga ang puso niya. Gayunpaman, nang ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay nagulat at nagpakita ng takot na ekspresyon, isang matalim na spike ang biglang tumubo mula sa espada ni Wei Zhenchen. Swish! Ang matalim na spike na ito ay tumusok sa puso ng Sect Master ng Burning Cloud Sect sa kanang bahagi. Hindi mabilang na maliliit na spike ang tumubo mula rito kahit na tumusok sa puso ng puso. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Pinatunayan ng system notification na ito na ang Sect Master ng Burning Cloud Sect ay namatay na. Agad na sumugod si Yezuan at kinuha ang bangkay ng sect leader ng Burning Cloud Sect at ng Interspatial Ring. Napatingin ang lahat kay Yezuan. Sa sobrang gulat nila ay hindi sila makapagsalita. Hindi lamang ang 4 na elder ay napatay sa isang iglap, maging ang sect leader, na nasa tuktok ng Nirvana Realm, ay napatay sa isang iglap. Sino ang tatlong taong ito? Alin sa mga nakapaligid na puwersa ang maaaring mag-alaga ng gayong henyo? Kahit na hindi nawasak ang Yin Yang Temple, hindi nila ito magagawa. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga taong ito, natagpuan ni Yezuan ang Fire Cloud Flame sa Interspatial Ring ng Sect Master ng Burning Cloud Sect at nilamon ito. Ding! Nilamon ng host ang Fire Cloud Flame. Ding! Nakapasok na ang host sa ika-7 antas ng Nirvana stage. Ding! Nakumpleto na ng host ang espesyal na leveling up na misyon. Reward, Assassin's Eye ay na-upgrade ng 1 beses. Sa isang iglap, tumaas ang aura ni Yezuan. Ang Assassin's Eye ay nangangailangan lamang ng malaking halaga ng pagpatay na layunin. Walang limitasyon sa bilang ng beses na magagamit ito. Ano ang magiging epekto pagkatapos ng pag-upgrade? Medyo nagulat si Yezuan. Maaaring ang pag-upgrade ay magpapataas ng saklaw ng Assassin's Eye. Kung iyon ang kaso, ito ay medyo walang silbi. Matapos niyang makita ang epekto ng na-upgrade na Assassin's Eye, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang na-upgrade na Assassin's Eye ay hindi nagtaas ng hanay ng kasanayan. Sa halip, pinataas nito ang lakas ng pag-atake ng unang pag-atake pagkatapos gamitin ang Assassin's Eye. 30%. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan sa pag-upgrade sa pagkakataong ito. Mukhang hindi siya nagkamali sa pagtanggap ng special leveling up mission. Pagkatapos, nilunok niya ang Heaven and Earth treasures na naipon niya dati. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng ika-7 antas ng Nirvana stage. Isa pang system notification ang tumunog. Nakita rin ni Yezuan ang item na kailangan niyang makapasok sa ika-8 antas ng Nirvana stage. 9 Nether Wind Flame. Napansin lang ni Yezuan ang pangalan at hindi ito pinansin.
Ang Nine Nether Wind Flame ay napakalakas. Dapat siyang makakuha ng impormasyon tungkol dito sa malapit. Gayunpaman, hindi ito ang oras para hanapin ito ngayon. Ang Burning Cloud Sect ay binuwag ngayon. Magwala. Ang boses ni Yezuan ay nahulog sa pandinig ng lahat. Nangingibabaw, lubhang dominante. Gayunpaman, mayroon siyang dominanteng lakas. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang sect leader ng Burning Cloud Sect, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage. Magsanib puwersa man ang lahat ng naruroon, hindi sila makakaparehas sa kanya. Kung may nandito pa sa loob ng 3 segundo, gagawin ko siyang bangkay. Sinabi ni Yezuan sa grupo ng mga disipulo ng Burning Cloud Sect na namangha. Nang mabigkas ang mga salitang ito, ang libong mga disipulo ng Burning Cloud Sect ay nagkalat sa kaguluhan, at lahat sila ay lumipad palabas. Gayunpaman, ang mga taong yin-yang na iyon ay hindi makatakas dahil sila ay nakakulong. Wei Zhenchen, palayain mo sila, sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Whoosh! Wei Zhenchen naging isang stream ng liwanag at sweep out. Pagkatapos ng ilang malulutong na tunog, ang mga ulo ng mga taong yin-yang na iyon ay pinutol. Susunod, tahimik na hinihintay ni Yezuan ang pagdating ng yin-yang Old Ancestor sa Burning Cloud Sect. Handa na si Yezuan para sa isang malaking labanan. Alam ng matandang ninuno ni Yin-yang ang tungkol sa silangang kontinente. Kung hindi siya papatayin, ang Eastern Continent ay patayin. Sa makatuwid, dapat siyang mamatay. Tuldok tuldok tuldok. Ding! Nakalusot si Luo Luo. Siya ay kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Nirvana Stage. Isang system notification ang humadlang kay Yezuan na nag-iisip habang nakapikit. Sa wakas ay nakapasok na si Luo Luo sa ika-8 antas ng Nirvana Stage. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na kumpiyansa sa pakikipaglaban sa Yin-yang Old Ancestor. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita niya na ang bilis ng Yin-yang Old Ancestor ay tumaas ng husto. Tinansya niya na wala pang kalahating araw ay makakarating na sila sa Burning Cloud Sect. Si Wei Zhenchen ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage, Luo Luo ng ika-8 antas ng Nirvana Stage, Yezuan ng ika-7 antas ng Nirvana Stage, at all 3 ng ika-7 antas ng Nirvana Stage ang kasalukuyang koponan ni Yezuan. Kahit na sina Song Suijing at George Song ay nasa ika-7 antas din ng Nirvana Stage, wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Magiging isang trahedya kung ang matandang ninuno ni Yin-yang ay nataranta at nagalit at kinaladkad sila pababa kasama niya. Bukod dito, si Yezuan ay may 70% na pagkakataong manalo sa labanang ito dahil hindi pa nagagamit ni Wei Zhenchen ang Blade Storm. Kung si Wei Zhenchen ng ika-9 na antas ng Nirvana Stage ay gumamit ng Blade Storm, magagawa niyang harapin ang Yin-yang Old Ancestor. Sa oras na iyon, maglulunsad ng palihim na pag-atake sina Luo Luo at Yezuan. Magkakaroon sila ng 70% na pagkakataong manalo, o kahit na 100% na pagkakataong manalo. Wala pang kalahating araw, naramdaman ni Yezuan ang malakas na aura. Sa wakas ay dumating na ang matandang ninuno ni Yin-yang. Hahaha, mabahong brat, wala ka namang matatakbuhan this time diba? Kakaibang tawa ang nagmula sa malayo. Pagkatapos, lumitaw ang isang binata na nakasuot ng pula at asul na damit sa harap ni Yezuan. Sa sandaling ito, handa na si Yezuan. Yin-yang Old Ancestor, matagal na kitang hinihintay. Dahan-daang tumayo si Yezuan. Hinihintay mo kami.